Mga kaedad ko, bawat gabi bago kayo pumikit at magpahinga mula sa maghapong pagod, may ginagawa kayong isang napakahalagang desisyon na hindi nyo man lang pinag-iisipan o binibigyan ng pansin, pero tahimik nitong binabago ang takbo ng inyong kalusugan at buhay. Pumupwesto kayo sa inyong higaan. Maaaring nakatagilid kayo sa bandang kaliwa, nakatagilid sa bandang kanan o kaya naman ay nakatihayan ng tuwid na nakatingin sa kisame. At habang mahimbing na kayong natutulog, walang kamalay-malay ang inyong isipan na may isang pambihira at kamangha-manghang milagro na nangyayari sa loob mismo ng inyong katawan. Ang inyong mga panloob na organo ay nag-iiba ng pwesto at sumusunod sa galaw ninyo. Ang daloy ng inyong dugo mula sa inyong mga binti paakyat sa inyong puso at utak ay nagbabago ng direksyon. Ang inyong buong sistema ng panunaw ay maaaring nakikipagtulungan sa puwersa ng gravity o kaya naman ay buong gabing nakikipaglaban dito ng walang tigil. At heto ang isang malaking katotohanan na halos walang pumapansin, walang nagtuturo at walang nag-uusapan kahit sa loob ng mga klinika. Ang mga makabagong pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang pinipili ninyong pwesto sa pagtulog gabi-gabi ay maaaring makaimpluwensya sa lahat ng bagay sa inyong kalusugan. Nagsisimula ito mula sa bigat ng trabaho at pagtibok ng inyong puso hanggang sa kung gaano kabilis at kabisa nililinis ng inyong katawan ang mga nakakalasong basura mula sa inyong utak tuwing madaling araw. Bago tayo lumalim sa napakagandang usaping ito, gusto kong maging malinaw sa inyo mula sa umpisa. Hindi po tayo nag-uusap dito tungkol sa mga mahiwagang lunas, hindi ito pamalit sa gamot ng inyong doktor. At lalong hindi ito pampabata na ibinebenta sa labas. Ang pinag-uusapan natin ay ang pag-unawa sa kung ano talaga ang mekanikal at pisikal na nangyayari sa loob ng inyong katawan kapag gumulong kayo mula sa isang gilid papunta sa kabilang gilid ng inyong kama. At ang mga matututunan ninyo sa araw na ito ay maaaring magbigay linaw sa mga nararamdaman ninyong sakit hapdi o bigat sa inyong katawan sa nakalipas na mga taon na hindi nyo maintindihan kung bakit nangyayari. Pagsapit ng dulo ng babasaheng ito, magkakaroon kayo ng malalim na impormasyon na hindi man lang sumasagi sa isip ng karamihan na itanong sa kanilang mga personal na doktor. Bago tayo magpatuloy sa pagtuklas ng mga lihim na ito, sabihin ninyo sa akin sa ibaba kung ilang taon na kayo at mula sa probinsya o siyudad kayo nanonood o nagbabasa, babasang yon. Gusto kong malaman kung taga saan ang ating mga kaedad na patuloy na nag-aalaga sa kanilang kalusugan. At kung may pumasok na katanungan sa isip ninyo habang nagbabasa, huwag kayong mahihiyang itanong. Babasahin at sasagutin ko iyan dahil mahalaga ang inyong mga karanasan. Ngayon, gusto kong isipin ninyo ang isang kababayan natin, tawagin natin siyang Mang Jose mula sa lalawigan. Mahigit 5 taon na siyang nagdurusa sa matinding asim ng sikmura tuwing madaling araw. Sinubukan na niya ang iba't ibang uri ng pagkain. Umiwas na siya sa mga maaanghang na sausawan. Inagahan na niya ang oras ng kanyang hapunan para hindi siya matulog ng busog at nagpatong-patong na rin siya ng 3 unan para lang tumaas ang kanyang ulo at dibdib. Uminom na rin siya ng mga mainit na salabat at kung ano-anong herbal pero walang pare-pareho o pangmatagalang ginhawa. Ang hindi alam ni Mang Jose, gabi-gabi siyang natutulog na nakatagilid sa kanan dahil iyon ang nakasanayan niyang pwesto kung saan siya pinakakomportable mula pa noong bata siya. Samantala, ang mismong anatomiya ng kanyang sikmura
ay patuloy na kinakalaban siya sa paraang hindi niya kailanman naisip. O kaya naman isipin ninyo, si Aling Maria isang retiradong guro na madalas magising sa kalagitnaan ng gabi na mabilis ang tibok ng puso, pinagpapawisan ng malamig o may nararamdamang banayad na bigat sa kanyang dibdib. Habang natutulog, sinabi niya ito sa kanyang doktor ng may halong takot. Sumailalim siya sa mga pagsusuri. Naging normal naman ang lahat ng resulta ng kanyang blood test at cardiogram. Kaya akala ng lahat ay ayos na ang buong katawan niya at marahil ay dala lang ito ng stress. Pero walang sino man sa ospital ang nagtanong sa kanya kung aling gilid ba siya, madalas nakatagilid matulog, o kung ang pag-iba ng simpleng bagay na ito ay makakapagpabago ng kanyang nararamdaman tuwing gabi. Ayon kay Dr. Paulo Garcia, isang kilalang eksperto sa pag-aaral ng galaw at mekanika ng katawan dito sa Pilipinas, ito ang tinatawag na hindi nakikitang puwang ng mekanika. Ito ang malaking patlang sa pagitan ng kung ano ang pisikal na nangyayari sa loob ng katawan ninyo at kung ano ang sadya ninyong nararamdaman at nalalaman. At ang pwesto sa pagtulog ay mismong nakaupo sa gitna ng patlang na ito. Mahalaga ito lalo na para sa ating mga nasa edad 45 pataas dahil ginugugol na natin ang halos 1/4 ng ating buong buhay sa pahalang na pwesto. Iyan ay 7 hanggang 8 oras araw-araw kung saan ang katawan ninyo ay napapasailalim sa ganap na magkaibang batas ng kalikasan kumpara kapag kayo ay nakatayo o naglalakad. Iba ang hatak ng mundo sa mga organo nyo kapag kayo ay nakahiga. Nag-iiba ang takbo at daloy ng inyong dugo dahil pantay na ang inyong ulo at mga paa. Ang sistema ng inyong katawan na naglilinis ng utak ay pinakaaktibo lamang sa oras ng mahimbing na tulog. Lahat ng prosesong ito ay naiimpluwensyahan ng isang simpleng bagay. Kung ang kaliwa o kanang balikat nyo ba ang nakabaon sa inyong kutsyon o banig. Ang epekto ng hindi pag-unawa rito ay hindi naman magdudulot ng agarang atake o emergency na susugod kayo sa ospital dahil lang natulog kayo sa maling gilid. Pero sa paglipas ng mga buwan at taon ng paulit-ulit na maling pwesto, maaaring hindi nyo namamalayan na pinapahirapan nyo ang inyong mga panloob na organo na magtrabaho ng higit pa sa kinakailangan. Maaaring nakakaranas kayo ng mga sakit at hapdi na meron palang napakasimple at direktang paliwanag. At ang pinakamahalaga, maaaring pinapalampas ninyo ang isang magandang pagkakataon na makipagtulungan sa natural na disenyo ng inyong katawan sa halip na kalabanin ito gabi-gabi. Ang pag-unawa rito ay higit na mahalaga, lalo na ngayon na ang layunin natin ay mapanatili ang kalidad ng ating buhay, ang ating lakas at ang ating ginhawa habang tayo ay nagkakaedad. Dito na papasok ang pinakamahalagang pagbabago sa inyong pananaw. Hindi ninyo kailangan ng mamahaling kagamitan mula sa botika o ospital. Hindi ninyo kailangan ng mga komplikadong ehersisyo o mga nakakalitong bitamina. Hindi nyo rin kailangan palitan ang buong kagamitan sa inyong kwarto. Ang kailangan lang ay maintindihan ang anatomiya at mekanika, kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob habang kayo ay naglalakbay sa mundo ng panaginip upang makagawa kayo ng isang maliit na pagbabago na magpapaganda sa 8 oras na iyon. Ang nakakalungkot na bahagi na madalas nakakaligtaan ng karaniwang payo sa kalusugan ay nakatutok lamang ang lahat sa kung ilang oras ang tulog at kung gaano ito kahimbing. Laging tinatanong kung nakumpleto ba ang 8 oras pero walang nagtatanong kung paano nakapwesto ang mga organo ninyo habang natutulog, gayong ang inyong katawan ay may malinaw na pagkakasalansan sa loob
na tumutugon sa hatak ng gravity sa napakahulaang paraan. Simulan natin ang paghimay sa anatomiyang ito sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano talaga ang nangyayari kapag nakatagilid kayo sa kaliwa kumpara sa kanan at kung bakit mahalaga ito sa inyong mga organo. Ipaliwanag natin ang pangunahing disenyo ng inyong katawan dahil kapag naintindihan ninyo ang pagkakalatag nito sa loob, magiging malinaw ang lahat. Ang inyong sikmura ay hindi nakasentro sa gitna ng inyong tiyan tulad ng iniisip ng marami. Ito ay nakapwesto ng malinaw sa kaliwang bahagi ng inyong tiyan. Meron itong pasukan mula sa inyong lalamunan na matatagpuan sa bandang kanan ng itaas na bahagi ng sikmura at meron din itong labasan papunta sa inyong maliit na bituka na matatagpuan naman sa ibaba at kaliwang bahagi. Isipin ninyo na ang inyong sikmura ay parang isang sako o bulsa na nakasabit ng tagilid. Ang disenyong ito na nilikha ng kalikasan ay hindi nagkataon lamang. Ito ang perpektong hugis para sa pagtunaw ng pagkain. Kapag kayo ay nakatagilid sa inyong kaliwang balikat, habang natutulog, tumutulong ang mismong hatak ng mundo para mapanatili ang lahat ng inyong kinain noong hapunan, pati na ang mga asidong panunaw doon mismo sa ilalim at pangunahing bulsa ng inyong sikmura. Hinihikayat din ng pwestong ito na bumaba ang pagkain patungo sa tamang labasan papunta sa inyong bituka dahil nakatagilid kayo sa kaliwa ang pasukan mula sa inyong lalamunan ay nananatiling nasa itaas na bahagi na nakabitin sa hangin. Ibig sabihin nito, ang mapanganib at mahabding asido ng sikmura ay kailangang umakyat at kalabanin ang matinding hatak ng gravity bago nito maabot ang pasukan at umakyat pabalik sa inyong lalamunan. Ayon sa malalalim na pag-aaral ng mga espesyalista sa tiyan at bituka, ang pagtulog sa kaliwang gilid ay malakas na nauugnay sa pagbaba at pagdalang ng mga kaso ng pangangasim at pag-akyat ng asido sa lalamunan kumpara sa mga taong natutulog sa kanang gilid. Ipinapakita ng mga pagsusuri na ang ganitong simpleng pwesto ay sinasamantala ang natural na hugis ng sikmura upang maprotektahan ang mahinang lalamunan. Ngayon, subukan nating baliktarin ang sitwasyon at tignan ang mangyayari. Kapag kayo ay nakatagilid sa inyong kanang balikat, ang buong bulsa ng inyong sikmura ay naibabaliktad ang ikiling. Ang pasukan mula sa lalamunan ay bumababa at nagiging kapantay o mas mababa pa sa naiwang pagkain at asido. Ngayon, hinihila mismo ng gravity ang mga matapang na asido na bumaha at maipon malapit sa pintuan ng inyong lalamunan. Para sa maraming tao, lalo na sa atong mga nagkakaedad, na unti-unti nang humihina ang kalamnan na nagsisilbing pintuan sa pagitan ng sikmura at lalamunan, ang pwestong ito ay parang kusang pagbubukas ng gate para malayang umapaw ang asido sa dibdib ninyo na nagdudulot ng matinding hapdi o heartburn. Ito ang kadalasang dahilan kung bakit marami sa atin ang nagigising ng inuubo ng ngasim ang bibig o may masakit na dibdib sa madaling araw kahit pa ilang oras na tayong hindi kumakain bago matulog. Karaniwan sa ating mga Pilipino ang kumain ng mga masasarap, ngunit mabibigat na hapunan tulad ng adobo sinigang na baboy lechon, kawali at maraming kanin. Minsan pa nga ay sinasabayan natin ng kape habang nanunood ng balita sa gabi. Ang mga pagkaing ito ay nangangailangan ng maraming asido at mahabang oras para matunaw. At kung hindi tama ang pwesto ng pagtulog natin pagkatapos kumain,
Asahan na natin ang pakikipaglaban ng ating tiyan sa buong magdamag. Ngunit hindi lang asido ang pinag-uusapan natin dito. Ang buong lagusan ng inyong bituka ay merong napakalinaw na direksyon ng daloy ng dumi at pagkain. At ang daloy na ito ay maaaring suportahan o pahirapan ng inyong pwesto. Isipin ninyo ang isang taong kumakain ng hapunan bandang 7:00 ng gabi at natutulog pagsapit ng 10:00. Pagdating ng oras ng pagtulog, ang pagkain ay unti-unti nang lumilipat mula sa sikmura papunta sa maliit na bituka kung saan sinisipsip ang lahat ng sustansya. Ang maliit na bituka ay hindi isang tuwid na tubo lamang. Ito ay pumupulupot at umiikot sa loob ng inyong tiyan sa isang napaka-espesipikong pattern. Ang natural na daloy nito ay gumagalaw mula sa kaliwa papunta sa kanan. Kapag natutulog kayo sa inyong kaliwang gilid, posibleng nakikipagtulungan kayo sa natural na pagkakalagay ng mga bitukang ito. Sinasabi ng mga eksperto na ang pagtulog sa kaliwang gilid ay tumutulong sa madaling pagtulak ng mga dumi papunta sa pintuan na naghihiwalay sa maliit at malaking bituka na matatagpuan sa kanang bahagi ng inyong tiyan. Mula roon, ang inyong malaking bituka ay aakyat sa kanang bahagi, tatawid ng pahalang sa itaas ng tiyan at bababa sa kaliwang bahagi bago umabot sa pinakalabasan. Ito ang tinatawag na hindi nakikitang mekanika sa loob ng katawan ninyo. May isang buong sistema ng transportasyon na patuloy na nagtatrabaho ng walang bayad habang kayo ay nananaginip at ang inyong pwesto sa higaan ay may malaking papel kung gaano kabilis at kagaan ang magiging biyahe ng mga dumi sa loob ninyo hanggang sa inyong paggising at pagpunta sa banyo kinaumagahan. Kung tapos na tayo sa sikmura at bituka, pag-usapan naman natin ngayon ang inyong puso at ang inyong dugo dahil dito nagiging mas kapana-panabik ang usapan tungkol sa pisika ng ating katawan. Ang inyong puso ay nakapwesto ng bahagyang pakaliwa mula sa gitna ng inyong dibdib at hindi ito nakabaon o nakadikit sa buto na parang semento. Ito ay buhay gumagalaw at nakalutang sa loob ng isang sako na puno ng likido na nagbibigay dito ng proteksyon at kalayaang pumitik at lumawak ng kaunti. Kapag kayo ay nakatagilid sa inyong kaliwang gilid, ang inyong puso ay literal na mas malapit sa kutsyon dahil sa mismong posisyon nito. Sa mga unang pag-aaral, inakala ng iba na baka magdulot ito ng dagdag na bigat sa puso, ngunit napatunayan sa mga sumunod na pagsusuri na ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa kung paano bumabalik ang dugo patungo sa puso. Ang ating sistema ng sirkulasyon ay gumagana sa pamamagitan ng presyon. Ang puso ang nagsisilbing makina na nagpapanatili ng tamang presyon upang umikot ang dugo mula ulo hanggang paa. Isipin ninyo ang nangyayari kapag kayo ay nakatayo buong araw. Kailangang magtrabaho ng inyong puso ng doble upang kalabanin ang hatak ng mundo at hilahin pa itaas ang mga dugo mula sa inyong mga binti at paa na pagod na. Kapag kayo ay humiga, biglang nawawala ang pabigat na hatak na iyon. Ang pagbalik ng dugo mula sa inyong mga paa paakyat sa inyong dibdib ay nagiging napakadali na lamang. Ngunit may isang napakahalagang detalye rito. May isang napakalaki at pangunahing ugat na tinatawag na inferior vena cava na tumatakbo sa kanang bahagi ng inyong gulugod. Ang trabaho nito ay hakutin ang lahat ng dugo mula sa ibabang bahagi ng katawan pabalik sa puso.
Kapag nakatagilid kayo sa kanan, may mga pagkakataon na nadadaganan na ng bigat ng inyong sariling mga organo ang malaking ugat na ito. Kapag nakatagilid naman kayo sa kaliwa, nailalayo ang bigat mula sa kanang bahagi na nagbibigay ng mas maluwag at walang sagabal na daanan ng dugo pabalik sa puso. Para sa ating mga walang matinding sakit sa puso, maliit lamang ang epekto nito at halos hindi natin mararamdaman. Ngunit para sa ating mga kababayan na may kondisyon sa puso, may labis na katabaan o may problema sa paghinga, ang pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng kaluwagan o pagbigat ng pakiramdam gabi-gabi. Ang inyong puso ay lubos na naaapektuhan ng simpleng pag-iba ng inyong posisyon. Ngunit hindi lang ang puso ang naglilinis ng inyong sistema tuwing gabi. Meron ding isang napakahalagang sistema na nagtatrabaho sa loob ng inyong ulo, ang sistema ng lymphatic sa inyong utak. Tinatawag ito ni Dr. Paulo Garcia na ang magitinging na pangkat ng mga tagalinis tuwing gabi. Kapag tayo ay gising at nag-iisip maghapon, ang ating utak ay lumilikha ng mga basura at nakakalasong protina dahil sa walang hinto nitong tatrabaho. Ang isa sa mga nakakalasong protinang ito ay ang amyloid beta na siyang itinuturong pangunahing dahilan ng sakit na Alzheimer's at pagkawala ng memorya kapag tayo ay matanda na. Sa gabi lang nabubuksan ang mga espesyal na daluyan sa loob ng utak upang hugasan at linisihin ang mga basurang ito gamit ang likido mula sa gulugod. Ipinapakita ng mga masususing pag-aaral na ang pagtulog ng nakatagilid, maging kaliwa man o kanan, ay mas epektibong nakakapagpadaloy ng likidong ito kumpara sa pagtulog ng nakatihaya. Sinasabing kapag tayo ay nakatagilid, mas bumubuka ang mga maliliit na espasyo sa pagitan ng mga selula ng utak na parang pagbukas ng mga kalsada upang malayang makadaan ang mga truck ng basura. Para sa ating mga nasa edad 40, 5 pataas na madalas nang nag-aalala sa pagiging makakalimutin o panlalabo ng isip ang pag-alam na ang simpleng pagtagilid sa kama ay tumutulong upang linisin ang ating isipan ay isang napakalaking bagay. Unti-unti nating nakikita na ang gabi ay hindi lamang oras ng pagpatay ng ilaw at pagpapahinga. Ang gabi ay ang oras kung kailan ang buong pabrika ng ating katawan ay abala sa pag-aayos ng mga nasira, paglilinis ng mga kalat at paghahanda sa atin para sa panibagong araw bukas. Sa kabila ng lahat ng mga magagandang paliwanag sa agham, kailangan nating harapin ang isang seryoso at mapanganib na kalaban na sumisira sa kalidad ng tulog ng napakaraming Pilipinong nagkakaedad, ang malakas na paghihilik at ang nakakatakot na paghinto ng paghinga na kilala bilang sleep apnea. Marami sa ating mga pamilya ang ginagawa na lamang biro ang malakas na paghihilik ni tatay o ni lolo tuwing gabi. Madalas nating sabihin na dala lang iyan ng labis na pagod sa trabaho. Ngunit ang totoo, ito ay isang mapanganib na kondisyon kung saan hindi nakakapasok ang sapat na hangin sa baga at utak. Kapag kayo ay natutulog ng nakatihaya na nakatingala sa kisam hinihila ng malakas na puwersa ng gravity, ang inyong dila at ang mga malalambot na laman sa likod ng inyong lalamunan paatras. Dahil dito, unti-unting sumisikip o tuluyang nababara ang daanan ng inyong hininga. Dito nag-uumpisa ang malakas na tunog ng paghihilik habang nagpupumilit ang hangin na makapasok.
Dahil kulang ang oxygen na umaabot sa puso at utak, nag-aalarma ang inyong buong sistema. Madalas kayong biglang magigising na parang kinakapos sa hininga na nagiging dahilan ng sobrang pagtaas ng presyon ng dugo. Iyan ang dahilan kung bakit matindi ang kaugnayan ng pagtulog ng nakatihaya sa paglala ng mga atake sa puso sa madaling araw. Bilang solusyon, ang pinakasimple at pinakaunang payo ng mga doktor ay ang pag-iwas sa pagtulog ng nakatihaya at ang pagpilit na matulog ng nakatagilid upang bumagsak pasulong ang dila at bumukas ang daanan ng hangin. Subalit dito na rin pumapasok yung mga tunay at masakit na hadlang ng pagtanda na hindi natin maaaring baliwalain. Napakadaling basahin ng mga teorya at pag-aaral sa libro pero ibang-iba ang realidad at nararamdaman ng ating mga tumatandang buto at kasukasuan. Paano kung alam mong maganda sa puso at sikmura ang matulog sa kaliwa, pero meron ka namang matinding rayuma o arthritis sa iyong kaliwang balakang na parang tinutusok ng karayom kapag nadadaganan na ng bigat ng katawan mo? Paano kung hindi mo maiangat ang iyong kanang braso dahil meron kang matinding pamamaga sa balikat kaya imposibleng matulog sa kanang gilid? Kung ganoon ang sitwasyon, natural na hahanapin ng inyong katawan ang posisyon kung saan kayo makakaramdam ng pinakamaliit na sakit, kahit palabag ito sa batas ng perpektong pagtunaw ng pagkain. Ang panuntunan dito ay napakalinaw. Ang inyong pansariling kaginhawaan at kakayahang makatulog ng mahimbing ay palaging mas mahalaga kaysa sa perpektong pwesto. Ang pagpilit sa sarili na matulog sa kaliwa, kung ito naman ay nagdudulot ng kirot, ay magreresulta lamang sa puyat. At ang kawalan ng tulog ay magdudulot ng mas matinding pamamaga, mas mataas na presyon, at mas mahinang resistensya kinabukasan. Kasama pa sa mga hadlang sa totoong buhay ay ang sandamakmak na maintenance na gamot na iniinom natin araw-araw para sa mataas na presyon, diabetes, o mataas na kolesterol. Marami sa mga gamot na ito ay may side effect na nagpapabagal ng paggalaw ng inyong mga bituka at nagpapahina ng mga kalamnan sa inyong lalamunan. Lalo itong nagpapahalaga kung saang pwesto kayo natutulog dahil ang gamot at ang inyong pwesto ay nagsasama sa pag-impluwensya sa inyong katawan. Kung kayo naman ay nagpapagaling mula sa isang operasyon sa bato o apdo ang ibinilin ng inyong siruhano tungkol sa kung paano kayo dapat matulog, ang unang masusunod higit sa lahat ng teorya. Mayroon ding mga asawang nagkakatabing matulog. Minsan, ang pag-iwas na makaabala sa pwesto ng katabi ang nagiging basihan ng sariling pwesto upang pareho kayong makakuha ng tamang pahinga. Mahalagang tandaan na hindi naman tayo parang rebulto na walang galaw sa buong magdamag. Ayon sa mga pagsusuri, gamit ang mga video camera, ang isang normal na tao ay nagbabago ng pwesto ng 10 hanggang 20 beses gabi-gabi nang hindi niya naaalala. Maaaring magsimula kayong nakatagilid sa kaliwa tapos magigising na nakatihaya. Ang pinag-uusapan natin dito ay hindi ang manatili sa isang matigas na pwesto gaya ng bato buong gabi, kundi ang pagpili ng pwesto kung saan ninyo madalas sinisimulan ang tulog at kung saan ninyo ginugugol ang pinakamahabang oras, lalo na sa kalagitnaan ng malalim at pinakamasarap na bahagi ng inyong pagpahinga. Kung ganito pala kasensitibo at kahalaga ang pwesto sa pagtulog para sa kalusugan ng ating puso
Sikmura bituka at utak, isang malaking katanungan ang lilitaw. Bakit hindi ito bahagi ng karaniwang payo na ibinibigay ng ating mga doktor kapag tayo ay pumupunta sa klinika para magpa-check up? Bakit laging gamot at pag-iwas sa maalat lang ang sinasabi nila? Ang sagot ay nagbubunyag ng katotohanan kung paano pinapatakbo ang modernong sistema ng medisina. Ang mga impormasyon tungkol dito ay hiwa-hiwalay. Nakatutok ang mga espesyalista sa tiyan. Sa pag-aaral ng asido, ang mga espesyalista sa puso ay nakatutok sa pagpintig at pagdaloy ng dugo, at ang mga doktor sa pagtulog ay nakatutok sa mga makina na tumutulong sa paghinga. Walang isang tulay na nagsasama-sama ng lahat ng kaalamang ito upang gawing simpleng gabay para sa karaniwang tao. Ang buong pag-aaral ng medisina ay nakatuon sa pagtuklas ng sakit, pagbibigay ng tamang gamot at pagsasagawa ng operasyon. Hindi sila na nakatuon sa mekanikal na pagpoposisyon ng mga organo sa oras ng pamamahinga dahil wala namang gamot na pwedeng ibenta para sa pagtagilid sa kama. Hindi ito paninisi sa ating magagaling na doktor. Iyan lamang talaga ang nakasanayang sistema. Pangalawa, hindi agarang nararamdaman ang epekto ng tamang pwesto sa pagtulog. Hindi ito parang paracetamol na pagkaraan ng 30 minuto ay mawawala ang lagnat mo. Kung sisimulan ninyong matulog sa kaliwa mamayang gabi, huwag kayong umasa na paggising nyo bukas ay parang naging 20 anyos ang katawan nyo. Ang mga benepisyo ng tamang pwesto ay naiipon ng unti-unti gabi-gabi sa loob ng maraming linggo at buwan. Mahirap itong patunayan kaagad, kaya nahihirapan ng mga doktor na irekomenda ito bilang isang mabilis na solusyon. Pangatlo, napakaraming bagay ang nangyayari sa ating buhay na nakakaapekto sa tulog. Uminit ba ang panahon? Nag-alala ba kayo sa mga apo ninyo? Sumakit ba ang tuhod ninyo dahil umulan? Napakahirap sabihin kung gumanda ang gabi ninyo dahil lang sa nakatagilid kayo o dahil sa iba pang mga dahilan. Ngunit ang kawalan ng malawakang atensyon dito ay hindi nangangahulugang walang silbi ang impormasyong ito. Ang kabaligtaran, ang totoo, ibinibigay nito sa inyo ang natatanging kapangyarihan at pagkakataon na kilalanin at obserbahan ang inyong sariling katawan ng mas malalim pa kaysa sa kayang gawin ng inyong doktor sa loob ng 10 minutong check-up. Kayo ang may-ari ng inyong katawan, kaya kayo ang pinakamagaling na eksperto rito. Ngayon na naiintindihan niyo na ang mekanismo at disenyo sa loob ninyo, maaari na kayong magsimula ng sarili ninyong maingat na pagmamasid. Simulan ninyo mamayang gabi. Pansinin ninyo muna ang inyong nakasanayan. Sa ang gilid nyo ba pinakagustong matulog? Kung may asim ng sikmura kayo sa madaling araw, pakiramdaman ninyo kung mas lumalala ba ito sa mga gabing nakatagilid kayo. Sa kanan at nakadagan ang inyong sikmura patungo sa lalamunan. Kung gusto ninyong subukang matulog sa kaliwang gilid simula bukas, gawin ninyo itong komportable at huwag pilitin kung masakit. Gumamit kayo ng malaking hotdog na unan o tandayan. Ipitin ninyo ang unan sa pagitan ng inyong mga hita at tuhod upang pumantay ang inyong balakang at hindi mangalay ang inyong ibabang likod. Yakapin ang isa pang unan sa dibdib upang hindi bumagsak at maipit ang inyong balikat. Maglagay kayo ng maliit na kwaderno at bolpen sa gilid ng inyong kama. Isulat ninyo tuwing umaga kung ano ang naging pwesto ninyo, kung nagising ba kayong hapdi ang dibdib, kung umayos ba ang inyong pagdumi sa umaga at kung magaan ba ang inyong pakiramdam. Gawin ninyo ito sa loob ng 2 linggo. Hanapin ninyo
ang pattern ng sarili ninyong katawan. At ang pinakamahalaga sa lahat, kung meron kayong seryosong sakit sa puso na binabantayan, matinding sleep apnea, o umiinom ng higit sa 3 klase ng maintenance na gamot, gawin ninyong ugali ang makipag-usap ng masinsinan sa inyong personal na doktor. Ikwento ninyo ang inyong mga napapansin. Maaaring may partikular siyang dahilan kung bakit mas mainam ang tiyak na pwesto batay sa kalagayan ng inyong mga ugat at kasukasuan. Hindi pumapalit ang mga kaalamang ito sa pangangalaga ng inyong doktor. Bagkus, ginagawa kayo nitong mas matalino at mas handang pasyente na kayang tumulong sa sariling paggaling. Huminto muna tayo saglit at huminga ng malalim. Pakiramdaman natin ang tibok ng ating dibdib at ang pagdaloy ng hangin sa ating katawan. Ang katawan na meron kayo ngayon, ang katawang iyan na nagdala sa inyo sa loob ng mahigit 4 o 5 dekada, ay isang dakilang patunay ng katatagan. Ito ang katawan na nagtrabaho, araw-araw nagtaguyod, at nagpalaki ng pamilya, nagtiis sa hirap, dumanas ng mga sakit at umibig ng tapat. At hanggang ngayon, kahit sa mga sandaling kayo ay mahimbing na natutulog at walang kamalay-malay, patuloy itong lumalaban para sa inyo. Ang bawat tahimik na pagtibok ng inyong puso sa kalagitnaan ng madilim na gabi, ang bawat patuloy na pagdaloy ng inyong dugo, at ang bawat mabagal na paghinga ninyo ay isang sagradong patunay ng walang hanggang pag-aalaga sa inyo ng inyong sariling katawan. Pagdating natin sa edad na ito, sa pag-usbong ng mga puting buhok at mga linya sa ating muka, hindi na tayo naghahanap ng mga panandaliang solusyon o mga pambatang mahika. Ang hinahanap natin ay kapayapaan ng isip, kaginhawaan, at ang malalim na pag-unawa at paggalang sa ating sariling pagkatao. Tulad ng laging paalala ni Dr. Paulo Garcia, ang pagtanda ay hindi isang sumpa o sakit na kailangang takasan o gamutin. Ito ay isang napakagandang pribilehiyo na ipinagkait sa marami. Kaya dapat natin itong arugain at ipagdiwang. Ang pinakamagandang gamot na maibibigay mo sa iyong sarili ngayong araw ay ang matutong umupo ng tahimik, makinig ng mabuti, at unawain ang mga tahimik na ibinubulong ng iyong nagkakaedad na katawan. Pahalagahan at pakinggan natin ang pabrika ng buhay na patuloy na gumagana sa loob natin. Sana ay makatulong ng malaki sa inyo ang mga ibinahagi ko ngayon. Ibahagi ninyo sa akin ang inyong mga karanasan. Nakatulong ba ang pag-iba ninyo ng pwesto nitong mga nakaraang araw? May napansin ba kayong pagbabago sa inyong paghinga at panunaw? Isulat ninyo sa comment sa ibaba, dahil ang simpleng kwento at karanasan ninyo ay maaaring maging sagot at makatulong sa isang kapwa Pilipino na matagal nang nahihirapan nang walang nakakaintindi sa kanya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa susunod pa nating mga makabuluhang usapan tungkol sa kalusugan ng ating pagtanda. At buong pusong pakishare ang bidyong ito sa inyong mga asawa, mga kapatid at mga kaibigan upang pare-pareho nating maranasan ang mahimbing at ligtas na pahinga tuwing gabi na nararapat sa atin.